Wala! Wow, Marie! Hey! Pare, ano? Uy, si Dakip. Oy, Dakip, nakatapak ka na naman. Nasaan yung tsinelas mo? Lagot ka, Dakip. Inapakan mo yan. Yan! Bakit naman po? Magagalit sa'yo nung katira dyan. Sinira mo bahay nila. Bakit naman sila dyan titira? Amoy ihi dyan. Hindi ka naniniwala? Di. Sa duwende. Sa aswang. Di. Maraming aswang sa lugar natin. Kakainin ka nun. Yan! Hoy, Brando, ang aga-aga anak ko na naman ang pinagtitripan mo, ha? Hindi rin naman naniniwala si Dakip eh. Uy, Inday! Tagay muna! Salamat na lang po, Manong Roger. Maglalaba pa ako, oh. At ang aga-aga may kita kayo ni Cardel dyan. Dakip, kung hindi ka naniniwala sa mga sinabi ko, maniwala ka sa diwata. Brando? Tanungin mo yung nanay mo tungkol sa diwata ng panlaon. Pag nakita mo yun, bibigyan ka nila ng superpowers. Talaga, Nay? Marami silang superpowers. Umalis ka na lang muna dito. Nay, sino si Liway? Huwag kang istorbo, Dakip. Lumakad ka doon. Sumama ka na sa mga kalaro mo. Nay, saan galing yan? Hindi mo ba alam? Pesta sa bayan? Punta tayo? Alam mo namang hindi pwede, di ba? Bakit naman? Di ba sinabi ko naman sa'yo, may mga bata talagang nasa loob at may mga batang nasa labas. Ganun talaga. Papa, Maril! Marie, anak! Kalma, paputok lang yan, paputok lang. Kalma, paputok lang yan. Ayoko na. Nay, anong nangyari doon? Dakip, halika dito. Nay, anong nangyari kay Marie? Anak, takot siya sa tunog ng baril dahil ang nanay niya. Rick! Bakit? Ano ba? Ha? Wala, pumasok ka muna sa loob ng kwarto. Nay! Sige na. Bakit? Totoo naman ah. Para ka namang sira. Alam mo namang bata pa yan eh. Kaya nga, mas mabuti pang alam nila yung mga ganyang bagay-bagay habang bata pa sila. Kaysa naman binobola natin ang mga anak natin. Hindi naman natin sila binobola eh. Wala pa sila sa tamang edad para malaman nila ang... Na ganyan ang mundo? Alam mo, ayoko na makipagtalo sa'yo. Pagod ako ngayon, please lang. Wag na. Oh siya, sige. Sorry na. Perla Bunda. Sagot. Gina Alipio. Nasaan si Gina? Marilyn. Cardel, inibitahan ko ng PC kahapon para daw po sa interview. Baka matulad na naman yan sa mga nauna. Swerte kung makabalik. Naubos na tayo. Hindi mo ba napapansin? Roger Bulutaw. Inday. Ricardo Jr. Natawag na ba ang lahat? Ako! Bakit wala ako? Ikaw, Dakip. Sige na nga. Dakip. Present! Sino ang magbo-volunteer para sa Angelus? Sige, ikaw na pala. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Ang anghel ng Panginoon ay nagbalita kay Santa Maria at siya ay nagdala ng Espiritu Santo. Ababaluhin ni Maria na napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo.
Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Aba Maring Maria, napupuno ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, panalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen. Daki, huwag ka makulit. Baka magaling magising ang tatay mo. Hindi ka pa ba inaantok? Hindi mo pa naman kasi kwento kung sino ba talaga si Liway. Ang kulit mo rin no? Kasi kwento mo na kasi. Sige na nga. Wow, ang astig! Diba? Nung unang panahon, sa isang liblib na kapatagan, tahimik na nabubuhay ang mga magsasaka. Kilala si Liway sa kanilang lugar. Maganda, maputi, mahaba ang buhok, at bukal ang kalooban sa kapwa. Madalas sa hapon, habang nagpapahinga ang mga magsasaka sa ilalim ng isang malaking puno, tinuturuan sila ni Liway ng mga salita ng bathala. Mga kautosang para sa kabutihan at pakikipagkapwa. Isang araw nagulat ang lahat nung biglang dumilim ang paligid. Sinugod sila ng mga halimaw na galing sa norte. Nagkagulo. Nag-iiyakan ng mga bata. Nagsisigawan ang mga babae. Pinagpapapatay ang mga magsasaka. Sino sa inyo si Liway? Hindi sumagot ang mga taong bayan. At habang nag-aagaw ang liwanag at dilim, lihim na pinuntahan ni Liway ang kanyang nanay. Umakyat siya sa gubat. At doon niya nakilala ang mga hayop at iba't ibang nilalang. Isang araw, nilusob ng mga halimaw ang bundok. Nagkaroon sila ng engkwentro. Sa kauna-unahang pagkakataon, nadiskubre ni Liway ang kanyang kapangyarihan. Nakakalikha siya ng malakas na puwersa mula sa pinagsama-samang karanasan ng bawat inaping nilalang na nagtataboy sa mga halimaw. Magaling siyang umiwas sa mga armas ng kalaban. Magaling din siyang magtago. Nagbago ng anyo si Liway mula sa pagiging normal na tao. Siya ay naging isang diwata. Ang diwata ng bundok Kanlaon. Saan ang Kanlaon? Sa Negros Occidental. Tapos, nakawal ba siya sa nanay niya? Hindi ko alam. Bukas ko na itutuloy ang kwento, matulugan. Magandang umaga, Camp Delgado. Bangon-bangon na po. Mag-inat-inat at pumila na para sa pagkain. Tagal ng pagkain. Tagal ko ba yan? Yung bola. Pakabalik ko ng bola. Tuyo. Salamat naman. Ganito ba Bakit yan? hindi na nga yan? Sabi naman. Ayan na, wala tuloy tayo sa pila. Nay, marami bang tao sa labas? Bakit ba ang dami mong tanong? Hindi ka naman kasi sumasagot eh. Anong gusto mong gawin ko? Tama na nga yan, kumain ka na.
Pasensya ka na, Dakip. Ubus na kasi yung para sa selda nyo eh. Eh, ang dami-dami pa naman dyan. Baka pwede ako makahingi kahit isa lang. Please. Oh, ito. Ayan. Thank you. Teka. Kung lahat ng preso na nagpapaawa sa ibibigyan mo, malamang hindi sasapat ang pagkain para sa lahat. Kinaltasan na nga tayo ng budget. Kahit parami ang preso, tapos ganyan pa ang gagawin mo. Pinapasahod ka dito para ipatupad ang patakaran, hindi para labagin. Sorry po, Warden. Kung tatanggapin ko ang sorry mo, malamang lahat tayo mawawalan trabaho dito. Mag-usap tayo mamaya sa opisina. Ngayon kita ta. Tayo hirap naman pag-ibig sa tulungan. Ganito ba talaga araw-araw? Natanggal ang amat ko nun. Tumila ko yung sutak ko rin. Tama ko ganti, halos may isa. Yung mga pag-joke ng bata, Mabuti hindi siya nabusan. Mabusan na ako niya. Okay. tayo. Ay, ay nakakahapon. Oh, Roger! Ano yan kwentas mo? Apo? Si Apo. Ano, Roger? Hindi mo na naman ako sinasagot. Isang beses, isang linggo. Ayoko ng ganito. Dakip, kubalan mo nga ako bukas. Eh, ayoko nga. Dali na. Isang uban, isang candy. Ano? Sige. Bukas. Bukas manong Roger. Uubanan Sige niya. lang tayo tayo mga kaya. Totoo lang. Okay, siguro kung kailan. Nay, hindi ako makatulog. Gusto mo ba kwento na lang ulit kita? Ah, yung kwento mo kagabi. Yung si Diwatang Liway. Oo. Liway? Opo, yun kasi yung kwento sa akin ni nanay kagabi. Na merong diwata at yun ay si Liway. Hindi ba kayo naniniwala sa diwata? Day, pwede ba mag-usap tayo muna sa labas? Bakit tapik-tapikin mo muna ang kapatid mo, ha? Inday, anong ginagawa mo? Nagkukwento. Bakit mo kinukwentuhan ang mga anak natin tungkol sa mga mito, sa mga imposible, sa mga bagay na di totoo? Bakit? Hindi ka ba kinukwentuhan ng nanay mo tungkol kay Santa Claus? Sa mga aswang o kapre? Ang lukot naman ng kabataan mo. Kwento ka ng kwento tungkol sa mga dagat, ilog, sa gubat, sa bukan liwayway. Bakit di mo sabihin sa mga anak natin na hindi nila makita yung mga lugar na yan? Inday, bakit di mo sabihin sa kanila na kailanman hindi tayo makakalis dito? Pare-pareho tayo mamamatay sa seldang to. Rick naman. Ayoko matulad sila kayo si Lito. Natulad natin di makakain. Okay, Marie, na hanggang ngayon hindi pa rin malimutan kung paano pinatay ang kanilang nanay sa harapan niya. May magulang nila tayo, may responsibilidad tayong sigarduhin, hindi sila maapektuhan sa kalagayan natin dito sa loob. Kung gusto mo silang hindi maapektuhan at maging normal, yung makita yung mga dagat, yung mga ilog mo, eh di, pamagay mo siya sa labas. Ayoko na magkamali ulit, hindi ko kaya. Kung ipamimigay mo sila, patayin mo na lang din ako. Ang dami na natin pinagdaan ng laban sa buhay. At sa bawat laban, sinasabi natin, lumalaban tayo para sa mas malaking bagay. May pansarili din tayong pinaglalaban. Bakit hindi natin ipaglaban ang kaligayahan ng mga anak natin? Sila ang dahilan kung bakit hanggang ngayon lumalaban pa rin ako. Pero Rick, hindi ko yung kaya lumaban mag-isa. Dapat kasi ang iniisip mo ang kalagayan ng mga anak natin, hindi kung anong gusto mo. Mas makakabuti sa kanila kasama ang kanila ang kanilang pamilya. Day, hindi ko rin nakalain ang babata pa nila. Pabata ang mga nabubuntis. Perla, showbiz yan. Hindi natin alam kung totoo yung chismis. Saka kabi-kabilaan na lumalabas na balita tungkol dyan, hindi natin alam kung alin doon ang totoo. Hindi. Totoo ito. Eh di ba nga, lumabas pa sa TV, kinumpirma niya, at ang sabi pa nga, God was with us when we did it. Kung totoo man yan, Perla, wala rin naman ang karapatang magsalita tungkol dyan. Kasi nga, dalagita din naman ako noon nung nanganak ako sa panganay ko. Nag-walkout na ang Comelec at nagkakagulo na sa Manila. Artista pa rin ang pinagkukwentuhan nyo? Rick, kahit ilang milyon pa ang mag-walkout laban kay Marcos, wala namang nangyayari. Balita ko marami ng aktivista ang nawawala. Lalayo ka pa. Eh dito 'di ba sa Camp Delgado?
May balak daw ang militar na magkudita. Eh di okay. Noong 1945, nang matalo ang Nazi sa Germany, alam niyo bang ginawa ng mga pinuno para mawala ang mga ebidensya? Ano? Pinagpapatay ang mga nakakulong. Totoo ba yan? Oh, di ba okay? Salamat rin ha. Anong nakikita mo? Naglalaro ang mga bata. Saan? Hindi ko po alam eh. Anong kulay na nakikita mo? Kulay green. Ah, palayan ba? Opo, Ang ganda, di ba? ang ganda-ganda nga. Ano ginagawa ng dalawa na yun doon? Ewan ko, nanonood ako. Paano tumakas sila? Ingot ka rin no? Kita mo nga ang layo ng puno sa dingding. Paano? Lilipad sila mula puno hanggang labas? Nakita mo na. Balang araw makakapaglaro ka di dyan kahit saan mo gusto. Kailan naman yun, Nay? Hindi ko alam eh. Pasensya ka na anak. Mahirap kasi ang buhay natin dito sa loob. Mahirap, malungkot. Pero hayaan mo, lilipas din to. Naniniwala ako. Hindi naman ako malungkot eh. Kasama ko kayo ni nanay at saka si tatay. Ikaw kaya ang umiiyak dyan. Nay, alam mo ba, gustong gusto kong lumabas doon. Paano kung halimbawa lang ito. Paano kung makalabas ka dito sa loob ng kampo, pero hindi mo na kami kasama ng tatay mo? Papayag ka ba? Syempre, hindi, di ba? Gusto mo pa talagang lumabas? Bakit? Wala. Kasapin mo ako, anong problema? Rick, naaawa ako sa ating mga anak. Dahil sa pagkakamali natin, silang nahihirapan. Walang mali sa ginawa natin. Ang mali ay ang bulok na sistema at ang mga walang yan naglagay sa atin dito. Paano kung di tayo lumaban? Paano kung tumahimik na lang tayo? Hindi ko kaya yun. Kaliwat ka na pinapatay ang mga sakada, ang mga katutubong magat, kinukuha ang mga lupain at ginagawang minahal. Ang mga klase ko, nawala, namatay. Hindi ko kaya magbulag-bulagan at manahimik. Malaking pagkakasala ang manahimik sa ganitong sitwasyon. Kaya huwag mo sisihin ang iyong sarili na tayo lumaban at tatalo. Tama ang pinaglalaban natin at yun ang mahalaga. Bakit? May pasalubok sa'yo. Ay, hello, tita. Ano po ito? Sarap yan. Ito na rin. Ano ba ito? Di mo ba alam yan? Di ba biskwit yan? Wala na bang pong ganito dito sa Campo Delgado eh. Kaya hindi ko po alam kung ano ito. Hi, Eric. Nay, ayoko na to. Takadanda kayo. Ganda na. Okay ka lang? Malinaw na ayaw sa akin ng anak ko. Grabe ka, hindi naman. Parang nandidiri sa akin. Ayaw akong tingnan at lapitan. Pagpasensyahan mo na muna iyon. Ikaw naman kasi ang kinilala niyang ina. Ay ayaw niya akong lapitan. Tama lang naman eh, kasi ikaw nagpalaki sa kanya. Salamat ha. Di bale, kapag nakalabas kayo rito, magiging maayos na rin naman ang lahat at maiintindihan na niya rin. Day, halika. Kakausapin kayo ni sister. O siya, sige. Nasadya po talaga namin ni Sister Anna ay gusto po namin imbitahan sila Kate sa darating na Assumption Prayer Rally sa Linggo. Kinakailangan po kasi namin na magsasalita para sa pamilya ng mga nabiktima ng martial law. Napaalam po na po ito kay Warden kung papayag po kayo. Hindi pa sister nakakalabas ang anak ko. Baka hindi niya maintindihan ng buhay sa labas ng Camp Delgado. Kaya ng anak natin yan, Day. At para makatulong din na maintindihan niya ang mundo. Para handa siya pag nakalabas tayo dito. Pag-isipan mo natin ito na mabuti rin. Ano bang kinakatakot mo?
Kung hindi naman po kayo komportable, naiintindihan ko. May iba pa ng mga bata dito nagsalita. Pero si Teacher Lalat kasi ang nag-recommenda sa amin. Sige na po, fine na po. Alam ko gusto mo mangyari, Rick. Ha? Hindi lang ikaw ang gorilla dito. Basang-basa ko ang laro mo. Gusto mong lumabas siya para makita niyang buhay sa labas ng kampo at manirahan kasama ang kapatid mo. Kung makita man niya ang buhay sa labas at piliin niya ito, sino tayo para sabing mali siya? Magulang niya. Pero isa na lang sa atin ang gustong panindigan yun. Hindi, buhayin mo ang salita. Sige pa. Marcos, diktador, pasisya. Pasista. Ang hirap naman po. Ayoko na nga po. Hindi mo talaga makakabisado yan kung hindi mo man lang sinusubukan. Rick, matulog na kayo. 5 minutes. Ngayon na. Opo, Commander. Sister Isa, pwede po ba akong magtanong? Ano po iyon? Damo yun. Yun po pala ang klase ng damo. Ano naman po yung mga makukulay na yun? Tindahan yun. Sari-sari store ang tawag namin doon. Yun po pala yun. Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Ang tao! Ang bayan! Ngayon ay lumalaban! Hindi ko po kasi alam yung sasabihin ko eh. Huwag mo na lang pakiisipin kung ano yung dapat mong sabihin. Sabihin mo na lang kung anong maisip mo na nanggaling sa iyong puso at isipan. Ngayon sa ating economical service sa araw na ito. Pero bago tayo magsimula, tawagin muna natin isa sa representative ng mga kabataan. Maraming salamat, Sister Isa. 3 taon na nang may pakulong ang 3 pari at ang 6 na law workers ng Kristiyanong Katiligban. Wala pa rin hustisya. Wala pa rin nangyayari. Libo-libo ng kagaya nating kabataan ang nasalvage. Habang patuloy ang pagdanak ng dugo at kagutuman sa Visayas, wala pa rin nangyayari. At tangina! Nagbabadya pa ang pagdaraya sa snap elections. Maraming salamat mga kaibigan. Ang susunod na magsasalita ay napaka-espesyal na bata. Ang mga magulang niya ay dating leader na nakikipaglaban para sa ating kalayaan. Siya ay lumaki sa Camp Delgado. Ang pangalan niya ay Dakip dahil nahuli ang kanyang nanay nung siya ay pinagbubuntis nito. Ang kanyang nakababatang kapatid naman ay tinawag na Malaya dahil simbolo ito ng kanilang kalayaan para sa sarili nila at para sa bayan. Palakpakan natin si Dakip! Sige na, Dakip, pumunta ka na. Kayang-kaya mo yan para sa ating bayan. Hello! Magandang umaga sa inyong lahat. Ito nga pala yung unang beses na makakalabas ako sa tirahan namin. And nung nakita ko yung manikin, natakot ako kasi akala ko lahat ng tao sa labas ganoon. Hindi nagsasalita at hindi kumikilos. Hindi naman pala. Ang ingay nga eh. Sayang kung nandito sana sina nanay at tatay, makikita nila kung gaano kaganda dito sa labas. Pero mamaya uuwi na naman ako eh. Ang swerte nyo, no? Kaya ninyong makapunta kahit saan man. Dahil malaya kayo. At dahil nasa labas kayo. Tara na, Dakip. Commander Liway, lumabas ka dyan! Labas niyo si Commander Liway! Ano pong kailangan niyo sa kanya? Renta na sana ang kapatid ko ngayong araw na ito. Hindi niya pinatay. Ang bait-bait ng Kuya Manuel ko. Pero anong ginawa niya? At hindi lang siya ang pinatay niya. Pinatay niya ang buong pamilya na umaasa sa kanya. Ang daming pangarap ng Kuya Manuel ko para sa amin. Pero sinira ng demonyong Commander Liway na yan. Sana naman bago po kayo sumugo dito, inalam niyo muna totoong pangyayari. Ano bang alam mo? Sino ka ba? Ako si Commander Liway. Pangalan ka! Pinatay mo ang kapatid ko noon. Ano?
Hayop ka, Commander Liway! Anong nangyari? May sumugod sundalo dito kanina. Ang sabi niya mamamatay taho ka raw. Totoo ba? Hindi. Sabi mo sa akin diwata si Liway. Pero ang totoo, ikaw pala siya. Sabi mo sa akin may mga taong nasa labas at may mga taong nasa loob. Pero sabi ni Sister Isa, isa ka daw sa mga kinulong. Masyado ka pang bata para maintindihan ang lahat. Hindi na ako bata, Nay. Gusto ko malaman lahat. Lahat-lahat. Hindi talaga dito tayo nakatira. Nakatira ako sa tabing dagat kasama ang magulang at kapatid ko. Kung ako lang masusunod, uuwi ako. Ngayon na, gusto ko silang yakapin at makita muli. Ngunit simula na magbago ang sistema na gobyerno natin, napakarami ng pamilya ang nawasak. Isa na kami roon. Magandang hapon po, Aling Nita, Mang Jose. Anong meron, Ken? Pupunta po sana kami sa sakada ngayon. Ising na ba si Day? Day! Tara na! Mahuli na tayo! Hindi mo naman kailangan pumunta dun eh. Jose? Sa akin lang naman, di ba ipinagbabawal na yun, pagpupulong? Wala naman po kami ginagawang masama eh. Nagbabahagi lang naman po kami ng salita ng Diyos sa magsasaka. Ingat kayo ha. Pagpalain kayo ng Panginoon. Mauli na po kami, Ray-Tay. Alam mo ba, yung klase natin, naglalaro ng basketball si Lucito. Niyaya niya ako, baile daw kami. Sayaw lang. Sabi ko naman, ay naku. Hindi ako yung ganyang klase ng babae. Yung isang kalabit lang, go na agad. Hindi ka ba sasama? Siyempre sasama ako. 2 beses siya nangalabit eh. Pero, mag-iingat ako. Alam ko yung diskarte niya mga yan. Lalo na pag yung kanta, tipong Karen Carpenters na. Yung ang lamig ng boses, ang sweet, pero madami na bubuntis dyan. Kaya ikaw mag-ingat ka, Day. Mario, anong ginagawa mo dito? Ate, tara na. Magkatago tayo. Si nanay at tatay nasaan? Pinasok na militar ang bahay natin. Hinalungkat lahat ng gamit. Hinahanap ka nila. Anong ginagawa ni Don Generoso dito? At hindi niya kasama si Piel. Don Generoso, asan ang mga sakada? Ang magsasaka? Iha, hindi ko din alam. Pero sinusigurado ko sa'yo, kung nasan man sila, ayaw mong sumunod doon. Bakit ako hinahanap ng mga militar? Diba, sinabihan ko na kayo na delikado yung liberation theory nyo. Ang daming teksto at berso sa Biblia. Bakit kasi yan pa yung tinuturo nyo? Sinabi niya na magpunta si Liway sa paanan ng bundok Hinobaan sa may checkpoint Delta at hanapin si Berto. Sumama rito upang magtago muna sa bundok. Ang tanga-tanga mo! Ba't ka sumasali sa ganyang kalokohan? Tingnan mo! Tigas-tigas ng ulo mo. Ayaw mo makinig sa akin. Ingatan mo ang sarili mo. Mahal na mahal kita, anak. Nay, sorry. Huwag kang humingi ng paumanhin, anak. Hindi kailanman dapat ikahiya ng isang tao na ipinaglaban niya ang kanyang karapatan na ipakalat ang salita niya. Napakaswerte ko naman sa'yo. Eh paano na? Hindi ko kayang mag-isa. Hindi ko kaya matulog ng mag-isa sa gabi. Paano na ang iyong hele? Ate,
Anong oras na? Kailangan na nating umalis. Pangako ko po sa inyo na yun. Hindi ko makakalimutan lahat ng itinuro niyo sa akin. Hindi ko makakalimutan kung sino ako. Sa lahat na nangyayari ngayon, matatapos na rin yung Marcos na yan. Hayaan niyo po, babalik ako. Babalikan ko kayo. Maghihintay ako, anak. Totoo nga ang balita sa Kada. Maganda ka nga talaga. Balita ko, model ka pa ng sabon. Anong grupo ka nga? Bakit ka nila tinatarget? Wala. Wala akong pakialam sa politika. Gusto ko lang makita ang nanay ko. Bago ka makauwi, kailangan mong mabuhay. At ako ay nataasan ni Don Generoso na alagaan ka. Yun ang misyon ko. Ang panatilihin kang buhay. Bago ka mabuhay, kailangan mong lumaban, matuto at magtago. Ano nga pangalan mo? Cecilia. Hindi, yung alias. Liwayway. Kaliwayway? Liway. Sigurado ko ba nandun sila? Oo, sigurado ako. Sige. Salamat ah. Mauna na kami. Sinabi ko na sa iyo eh. Ayoko na munang pag-usapan yan. Bawal ng bata sa bundok. E paano kung... Hindi naman pwedeng basta-basta lang ipamigay na sa masa yan dahil lang sa may gusto kang ipaglaban na mas mahalaga ka sa'yo kaysa sa buhay mo. Hindi naman sa ordinaryong masa eh. Sa mga kapatid ko. Ayoko, basta. Tapos ang usapan. Bakit natagalan? Nadali po kasi yung dating ano eh. Yung dating messenger. Si Piel? Opo. Anong ibig mo sabihin? Kaya po pala natagalan ng mga sulat sa inyo. Nahuli siya nung pagbaba niya sa bundok. Nakakulong na po siya ngayon. Kayo po ang pinag-uusapan ng lahat sa bayan. Maingay ang Commander Liway ngayon. Kahit sa dyaryo at TV. Pati na rin sa mga kwento-kwento ng mga tao. Kaya doble ingat daw po kayo. Anong nangyari? Ano to? Sinungaling siya. Sabi niya, hintayin niya ako. Sorry na. Akala ko hindi to matatagalan. Kung mag-alala, hindi mo kasalanan yun. Tama ka. Hindi dapat maranasan ng anak natin na mawalang nanay. Pamigay na natin siya. Sabi mo, pinsan ko si Kuya Eric. Hindi yun totoo. Magkapatid kayo. Eh bakit ang daming hindi totoo? Kasi hindi mo maintindihan. Sobrang sakit ang dinanas namin ng tatay mo noon. Masyado ko pang bata para malaman ang mga bagay na yun. Eh hindi naman ako bata eh. At saka hindi naman ako natatakot. Sige. Buntis ako sa'yo noon. Pababa kami ng bundok upang pumunta sa ospital para lang manganak. Kasama ko si Berto at ang isang recruit. Si Johnny na bagong recruit lang namin. At si Carl. Anak na mayaman na hasyendero na kakampi naming mga rebelde. 16 lang siya. Dinadalaw niya lang ang lola niya at naaawa siya sa akin dahil buntis ako. Kaya sinundan niya kami ng patago. Hindi ako pumayag na maging rebelde siya. Kaya sabi ko sa kaniya, pag sikat ng araw, bababa na siya ng bundok at uuwi sa lola niya. Pwede. Gusto ko ng ganito. Yung mga klasiko nasa watchlist ng gobyerno. Yung iba, nawawala. Hindi mo gugustuhin ang ganitong buhay. Bakit po? Namatay yung pinsan ko. Tatlong araw nang nakaraan. Sinalvation pa kang Donnie. Pasensya na. Tumadami ng nalalata sa ranggo namin.
Sumaba na natatakot ako para sa buhay ko. Na kinakabahan ako kung gusto kong mamatay. Umatorture na lang para sa laban na to. Alam mo, magkantahan na lang tayo. Kung di mo na itatanong, Carl, lagi akong nanalo sa mga cards. Gusto mo? Eto. Ay, di ko pala ito sa ulo. Yung isa na lang, yung alam ko, yung naturo sa akin ng nanay ko. Sa gitna ng dilim, ako ay nakatanaw ng ilaw na kayo panglaw. Halos di ko makita. Tulungan mo ako, ituro ang daan, sapagkat ako'y sabi sa aking pinagmulan. Ito ang kampo na sumabenta. Kapag pumunta sila dito ngayong gabi, malulusog nila tayo sa kanila. Johnny! Ano yun? Mga kalaban! Dapa! Natutunan nila tayo. 6 na batalyon. Pagpunta sila dito. Carl, tayo pala sa ibang kasama. Hindi tayo aabot. Tara, maghiwalay tayo. Meeting point natin si Palay Outpost. Ililigaw namin sila. Mauna na kayo. Ha? Paano ka? Ilalayok ko sila. Berto, at sino ka nga uli? Carl po. Carl, sumama kay Liway at kahit anong mangyari, protektahan niyo siya. Paano ka? Ako na ang bahala. Liway, Carl, tara na. Galing sila sa taas. Nag-recognize us na hindi pa dito tayo ang direction natin. Sabi ko na hindi na tayo natutunan. Nis, ayaw ko pa mamatay! Mabigat lang yan. Mas mahalaga ka at yung dinadala mo. Tara na. Berto! Doc! Go low! Okay na, cover na lang. Surrender! Mga punyeta kayong hayop kayo! Surrender! Pwede ba papirma sa tela ng damit mo? I am a higher rank. I only talk to equal o higher official. Kung nakakahuli kami ng official nyo, ganun din ang trato. Colonel Dumalaw! Men! Dalhin sa ikampit yan! Tell the other colonel na bawal ang pahamak o masaktan yan. Is that clear? Sir, yes sir! Don't worry, hindi naman namin kayo masasaktan ng kasama niyo. Hindi rin naman kami barbarianin ng mga bulbis. Besides, the great commander, Liway and Toto, magandang balita yan. Propaganda. And, same thing, gusto lang namin malaman niyo na hindi namin kayo sasaktan. Ina-assure lang namin kayo. Alam din naman namin malakas at marami ang kapitindi sa network. Okay? So, bukas, umaga, maagang flight natin papuntang Iloilo. Okay, paano mga bata? Naku madam, makakadami din to sila ng pwedeng dalhin. Makakabaga lang sila. Ano nangyari sa kanila? Mercy killing. Papatawa ka ba? Anong mercy killing? Eh sugat lang sa paa yan. Wag po! Iwan nyo na lang kami dito. Hinihintay ako ng asawa ko. Paano nyo na? Mga gago! Johnny! Sumunod kayo sa batas! May pinirma ang kontrata tungkol sa staying out conversation tungkol sa mga prisoners of war. Umayos kayo! Madam, it's martial law. Gago ka ba? Bakit ka nagsasayang ng bala? When you want something done properly, you have to do it yourself. Bata lang yan, hindi ang rebelde! Oh, Inday, ba't di ka pa natutulog? Pagod na ako, Eric. Naiintindihan ko. Gusto ko lang naman mabulit ang pamilya natin eh. Masama ba yun? Naiintindihan kita. Hindi. Noong unang dating natin dito, tulala lang ako. Kinakain ako ng pagsisisi at lungkot. Nabuhay lang ulit ako ng lood na masalayan ko ang anak natin. Naalala ko yun. Ilang taon din kitang hindi nakitang umiti at tumawa.
2 beses na sinira ng Marshall ang pamilya ko. Ayoko na mangyari ulit yun. Aminin ko nun, nung pinamigay natin si Eric, ang inisip ko lang ay ang pinaglalaban natin. Ang pangarap ko, na magkaroon pa ng pag-asa ang Pilipinas. Sa ating dalawa, ikaw lang naman ang may pag-asa pa. Ang tanging iniisip ko lang ay ang kalagayan ng mga anak natin. Si Malaya, masyado pang bata para maiwalay sa atin, pero si Dakip, mali yun na ang gusto niya. Ano mangyayari sa akin kung mababalay siya? Hindi ko kaya. Hindi yan patas, Inday. Hindi tama na mahirapan ang mga anak natin dahil lang sa gusto natin sumaya. Karapatan din nila magkaroon ng kalayaan. Karapatan nila maging masaya. Malinaw naman sa mga kilos at salita ng mga anak natin na gusto nilang mabuhay sa labas ng kampo. Tama ka. Wala nang pag-asa dito sa loob. Habang buhay lang tayo dito. Kailangan na natin siyang ipamigay. Pero di ko kaya. Ang hirap. Nay, babalik ako. Pangako yan. Wag na anak. Basta masaya ka lang sa labas. Masaya na rin ako. Ang gobyerno lang naman ang may dahilan kung bakit nagiging ganito ang sitwasyon natin. Pero mukhang matatapos na rin naman ito. Yan din ang sinabi ko 1 dekada na ang nakaraan. Sige na, mauna na kayo. Buti ka ng dilim dyan. Ang wakas. Bakit hindi ka pa natutulog, Dakip? Ano bang ginagawa ng nanay niyo para makatulog kayo? Kinakantahan po. Sa gitna ng dilim, kuwain. Pwede po bang tigilan niyo na yung pagkanta? Kasi hindi naman po ganyan yung boses ng nanay ko eh. Pagpasensyahan mo na, ha? Dakip? Dakip? Saan ba yun? Day, Rick, Bakit, Warden? may gusto makipag-usap sa inyo. Sino po? Halika. Nay! Dito na lang ako, Nay! Anong ginagawa mo dito? Ang hirap po. Ayoko dun. Hindi ako makatulog. Ayoko ng pagkain. At saka wala kayo. Ayoko po. Sigurado ka? Opo. Gising, gising, gising! Inutusan ako para imungkahi sa inyo na simula ngayon, magkahiwalay na ang selda ng lalaki at babae, pati ng mga bata. Patakaran ito ng bagong management ng kulungan. Anong kalokohan to, Warden? Hindi na ako ang warden, Day. Bakit pag-iwalayin pa? Hindi ko alam. Sumusunod lang ako sa Bakit? Day. Alam kong mali ito. Pakiusap. Sumunod na lang kayo. Ayokong may mangyari pang masama sa inyo. Kaya mas mabuti pang kumilos na lang kayo. Hoy mga traidor ng gobyerno, bilisan nyo na. Simula ngayon ang mga lalaki isasama na sa mga kriminal at dito naman ang mga babae. Hindi naman kami mga kriminal ah. Oo, mas masahol pa kayo sa kriminal. May 2 tayong patakaran na dapat sundin. Una, bawal ang pagkumpol-kumpol, pag-uusap o meeting. Pangalawa, 7 PM lang ang curfew ninyo. Ang sino mang hindi sumunod sa patakaran na ito ay hahatulan namin ng pagmagdamaga na parusa. May sakit po ang anak ko. Hindi kami pwedeng magkahiwalay. Marie, babae,
Ali, lalaki ang anak ninyo? Oo. O, malino naman sa inyo ang patakaran, di ba? Alam niyo na kung saan sila pupunta. Nagpapanik attack ang anak kong si Marie pag nakakarinig ng kahit anong putok. May sakit po ang anak ko. Hindi kami pwedeng magkahiwalay. Nagpapanik attack naman ang anak kong si Marie kapag nakakarinig ng kahit anong putok. Marie, babae, Ali, lalaki ang anak ninyo? Oo. Malino naman sa inyo ang patakaran, di ba? Alam niyo na kung saan sila pupunta. Gago ka ba? Anong klaseng patakaran yan? Lahat tayo kailangan ng sakripisyo at disiplina. Sige, labas na mga lalaki. Ay, ayoko po. Sumunod na lang kayo para hindi kayo Hindi! Sumunod na lang kayo. Sir, wag po. Sir, wag po. Sumusunod yan sa patakaran ninyo. Pagpasensyahan nyo na siya. Mas mabuti pang parusahan nyo na lang siya. Wag po. Emosyonal lang siya. Wag, sir. Sumunod na lang. Tayo na. Ay. Okay. Sa gitna ng dilim, ako ay nakatanaw ng ilaw na kayupanglaw. Halos di ko makita. Tulungan mo ako, ituro ang daan. Sapagkat ako'y sabi sa aking pinagmulan. Warden, kung may isang bagay man akong hinahangaan sa'yo, ito ay ang prinsipyo mo at pagsunod mo sa batas. Palaging patas ang iyong desisyon at malinaw sa akin na ang ikabubuti naming lahat ang iniisip mo, lalo na ng mga bata. Siguro dahil sa tatay ka rin, pero minsan, ang batas ay walang hustisya. Minsan, ang sistema ay mapangapi. Ngunit hanggang nandito ang mga anak ko, hindi ako mawawala ng pag-asa na kahit gaano pa kabuluktot ang sistema, may paraan para lumaban. Na kahit paano kami tanggalan ng boses, may paraan para magsalita. Ang gusto ko lang naman ay hindi mawala ng pag-asa ang anak ko kagaya na nangyari sa asawa ko. Pero hindi ko to kayang gawing mag-isa. Kailangan ko ang tulong mo. Nasaan na ang mga rebelde? Bumili na kayo dito. Bilisan nyo. Bernabunda, Marilen, Marie, Miggy, Commander Toto, Commander Liway, Commander Toto, Commander Liway. Marandyad ba muna ang anak ko sa inyo na muna? Hindi! Baka mahama kami dyan! Ayaw namin! Baka mahama kami dyan! Hindi pa pwede yan! Hindi pa pwede yan! Hindi! Commander Toto! Commander Liway! Commander Liway! Nay! Commander Liway! Nay! Nay! Dakip! Dito ka na! Ayoko na! Anak, sakaling ito na huling pagkakataon natin pagkikita. Huwag mo kong kakalimutan na. Kalimutan mo na lang lahat. Sana makalimutan mo na. Sana makalimutan mo na lang din ako. Hindi. Sana maging masaya ka at malaya sa lugar na ito. Hindi po, Nay. Kakayaan mo yun para sa'yo. Nay, mas bibiliin ko pa na ganito yung buhay natin kung magkahiwalay lang tayo. Nay. Mas masayang malaya ka dito. Anak. Nay.
Pasensya ka na, Commander Liway. Liway! Commander Liway! Commander Liway! Kompleto na! Gusto ng gate! Nay? 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 Hoy! Dakip! Sandali! Wala na, tapos lang. Eh, si Apo. Wala na, punta na sa Hawaii. Dakip! Dal! Nick! Manong Roger, salamat ha. Malaya ka na, Day. Dapat naman talaga. Eh ano na po mangyayari sa inyo niyan? Di ko rin alam, Day. Matanda na ako. Di ko na iniisip ang hinaharap. Pero ikaw, bata ka pa. Dahil pang sakit na niranas. Sana makapagsimula kayong muli. Hayaan niyo po, balang araw babalik ako. Babalikan ko kayo. Salamat, Mang Roger, ha. Salamat, Mang Roger. At kayo. Yes! Thank you, Martin! Warden, maraming salamat. Masaya ako para sa inyo. Maraming Alam kong salamat, mas- Warden. Alam kong mas makakapamuhay kayo ng ligtas at maayos sa labas. Salamat, Warden. Salamat, Warden. Mag-iingat din kayo. Palaro na tayo. Uy. Warden, maraming salamat po. Day. Alam kong magiging mabuti kang bata. Salamat, Warden. Lagi kang susunod sa mga magulang mo ha. Huwag mo silang papahirapan. Warden, Rick. thank you, ha. Walang Sobrang anuman. thank you. Ikaw nang bahala sa pamilya mo. Akong bahala. Warden, maraming salamat. Alam mo na yun. Saan tayo? Kay Kuya Mario, nasa Manila siya eh. Baka doon muna. Wala tayong pera. Meron ako 50 pesos oh. Galing sa pinagbentahan ko ng kakawat kamatis. Sakto, meron pa akong butas na kaldero at 3 para sa kutsara tinidor. Pwede na yun?